Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang panganay na anak na Lebron na si Bronny James ay sinasabi nga ng mga fans na overhyped at overrated. Well, overhyped, posible nga, subalit overrated ay debatable ito dahil sa kanyang mga katangian na posibleng maging dahilan kung bakit may kakayahan siya na maging disente na NBA player someday. Masipag nga si Bronny, solid defender at may mataas na basketball IQ. Sinasabi nga ng mga fans na may mas potensyal umano si Bryce James at mas magaling ito kaysa kay Bronny. Subalit kung napanood nyo nga ang recent performance niya sa EYBL Peach Jam Tournament, posibleng maiintindihan nyo kung bakit may iba na tumatawag sa kanya na overhyped. Dahil sa tournament na ito kung saan nagtala si Kian Anthony na anak ni Carmelo Anthony ng 40 points on 15 of 19 shooting sa field, si Bryce James nga ay nag-average lamang sa 5 games sa tournament na ito ng 5.6 points, 2.4 rebounds, 0 assists, 0.2 steals, and 1 block per game on 22.2 minutes of playing time. Also on 31% shooting sa field, 17% sa 3-point line at 50% naman shooting sa free throw line. Si Bryce nga ay listed as a 4-star recruit at so far ay hindi nga ito performance ng isang 4-star recruit player. At least nga si Bronny kahit naalatin ang kanyang shooting ay matindi ang impact na dala niya sa depensa at ang kanyang IQ ay mataas. At so far ay height pa lamang ang lamang ni Bryce kay Bronny. This is not a hate video, bagus gusto ko lang nga may pakita sa inyong katotohanan at wag sana mandala sa highlights. Bagus masanay na manood ng buong game at dito maghusga. Dahil sa dulo ay kawawala nga si Bryce James kapag hinipe siya ng iba na mas mahusay pa kaysa kay Bronny kahit ang katotohanan nito sa ngayon ay hindi naman siya mas magaling kay Bronny sa same age nila. Mas matangkad lang nga si Bryce subalit mas matalino, masipag at mas athletic si Bronny sa same age ni Bryce ngayon. Ganun pa man sana nga ay mag-improve si Bryce James dahil tiyak na batikos lang ang aabutin niya kapag bigo siya na makapasok sa NBA kahit na hindi naman niya ito kasalanan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Lonzo Ball naman ay confident na sinabi na bawat pagkakataon nga daw na nagkakaroon siya ng magandang rhythm ay may nangyayari na hindi maganda. It's either tinatamaan siya ng injury o kaya naman nagkaroon ng COVID. Pakiramdam niya nga daw ay naglalaro siya na tila ba siya ang best point guard sa buong NBA bago magkaroon ng shutdown dahil sa COVID. Well, si Lonzo nga ay nagtatala ng 21 points, 8 rebounds, 8 assists, and 2.2 steals per game on 54.3% shooting sa field at 51.5% shooting naman sa 3-point line 5 games before ang COVID shutdown. Sobrang ganda nga ng mga numero na yan. Medyo exaggeration nga yung best point guard sa NBA na claim niya, subalit hindi natin may tatanggi na may kakayahan sana si Lonzo Ball na maging all-star caliber point guard o at least starting point guard sa isang championship team dahil sa kakayahan niya na gumawa ng impact sa game kahit na hindi gumagawa ng puntos. Isa nga siyang all-NBA defensive team level na point guard tuwing healthy. Ngunit yun nga ang keywords doon, tuwing healthy. May kasabihan nga tayo na ang best ability ay ang availability. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?